pagninilay-nilayan. So, ang bawat tao ay nagnanais ng pagpapala, proteksyon, at kapayapaan. Ang gusto ng tao ay pagpapala, proteksyon, at kapayapaan. Ngunit, handa na ba tayong lumakad sa landas na itinakda ng Diyos para sa atin? Dahil ito yung gusto ng Panginoon. Dahil gusto natin na pagpalain tayo at proteksyonan tayo. So, ang kondisyon niya na lumakad tayo sa kanyang landas na itinakda niya sa atin. So, ito yung katuwiran at pagsunod ay hindi tungkol sa pagiging perfecto. Ito yung tungkol sa pagpili ng daan ng Diyos. So, kaya ginagawa natin kahit mahirap, ginagawa natin yung daan ng Diyos kapag tayo ay lumalakad sa katuwiran. At pagsunod, inaanyayahan natin ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Kaya ngayong ating pagninilay-nilayan, how to walk in righteousness and obedience. So ito yung salita ng Panginoon na ating pagninilay-nilayan kasi diba gusto ng tao na maging hayahay, maging masagana, maging matagumpay. So ito yung kondisyon ng Panginoon na tayo lumakad lamang sa katuwiran at pagsunod. Dahil ang katuwiran, ang paglakad sa katuwiran at pagsunod ay nangangahulugan na nakalulugod, pamumuhay na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita na sumasalamin sa kanyang kabanalan. Hindi ito tungkol sa pagiging perfecto, ngunit tungkol ito sa pagsuko natin sa Diyos. So ito yung pagpapahintulot sa banal na Espiritu na gabayan tayo araw-araw at paghahangad ng tama sa mata ng Diyos. So kaya nga, ano nga ba yung dapat nating tandaan? How to walk in righteousness and obedience. So paano nga ba tayo lumakad sa katuwiran at pagsunod? Una, ito yung sinasabi, follow God's word wholeheartedly. So ibig sabihin, para tayo makalakad sa katuwiran at pagsunod, kailangan natin na sundin ang salita ng Diyos ng buong puso. Kaya sinasabi niya rito, nangangahulugan ang pagsunod sa Kanya ng may ganap na debosyon at katapatan. Katapatan at pagtitiwala. So ito'y tungkol sa pamumuhay ng may pusong ganap na nakahanay sa Kanyang katotohanan, hindi sa kalahating puso or piling pagsunod. So, taos-puso natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa Psalm 119 verse 105, your words is a lamp to my feet and a light to my path. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay parang lampara sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. So, ito yung sinasabi, isang lampara sa ating mga paa ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng agarang direksyon. Agarang direksyon na tinutulungan tayo makita ang maliwanag at ang susunod na hakbang. So kahit na ang buong paglalakbay ay titiyak. So dahil sa salita ng Diyos, tinuturo sa atin yung tamang direksyon. Dahil ito ay isang liwanag sa ating mga landas na nagsasalita ng malawak na patnubay, ito ay nagbibigay ng liwanag sa ating paglalakbay dito sa sanlibutan, paglalakbay sa buhay na nagpapakita ng daan patungo sa kabutihan, patungo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, isang madilim at nakakalito ng mundo, ngunit ang banal na kasulatan ay nagsisilbing parehong malapit na malayo sa liwanag na ito'y nag-aalok sa atin ng kalinawan, kaligtasan at layunin. So dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng personal na hakbang na direksyon. So kaya nga ito'y sinasabi na nagdudulot ito ng karunungan at kumpiyansa para sa hinaharap na paglalakbay. So ito ang salita ng Diyos na dapat nating sundin. Ang pagpapanatili sa banal ng sulatan ay nagpapanatili sa ating landas na nakaayon lamang sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, obedience begins with knowing God's command and
aligning your choices with His will. So, ibig sabihin, ang pagsunod ay nagsisimula sa pagkaalam sa mga utos ng Diyos. So, paano natin malalaman ang salita ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia o hindi tayo nakikinig? So, kailangan natin para iayon ang ating pagpili sa Kanyang kalooban. So, yan ang salita ng Panginoon na follow God's word wholeheartedly. So, tulad na lamang sa halimbawa ni Joshua, si Joshua chapter 1 verse 7, ito yung sinunod ni Joshua ang utos ng Diyos na pagnilayan ang kanyang kautusan araw at gabi. Dahil dito magtatagumpay niyang pinapunuan ng Israel. Kaya nga ito'y magpapalakas ng loob upang masunod ang ayon sa buong kasulatan. Kaya sinasabi niya sa Joshua chapter 1 verse 7, magpakalakas ka lamang at matapang na mabuti na iyong maingatang gawin ang ayon sa buong kautusan na inuutos ko sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang lumiko doon sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay guminhawa saan ka man pumaroon. So, ibig sabihin, kung ano yung direksyon ng Panginoon, yun yung susundin natin. Huwag tayong kumaliwa, kumanan. So, ibig sabihin, huwag tayong magdadalawang isip. So, kung ano yung sinasabi ng Banal na Kasulatan, yun lang yung dapat natin sundin. Dahil sinasabi na, kailangan ng panloob na lakas para harapin ang mga darating na laban tulad ng ginagawa natin sa ating buhay. So, kailangan natin ang salita ng Diyos dahil ito yung ating sandata. Dahil ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang tagumpay ay hindi nakaugat sa lakas ng tao. Ngunit ito'y sa tapat na pagsunod lamang natin sa Diyos, kaya tayo nagtatagumpay. So, hindi sa lakas ng tao ang tagumpay natin. So, kaya nga ano pa ang tinuturo? Sinasabi niya sa Joshua chapter 1, verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So ito yung sinasabi sa Banal na Kasulatan na dapat constant meditation on the Word of God. So ibig sabihin patuloy na nagdinilay-nilay tayo, hindi lang yung paminsan-minsan o hindi lang kung gusto natin o dapat patuloy. So yung salita ng Diyos, ito yung pag-iisip natin araw-araw dito. Pag-iisip, kaya nga lagi kong sinasabi, ang ating pag-uusapan, salita ng Diyos, ang ating iisipin, salita ng Diyos, ang ating gagawin ay salita ng Diyos. So dahil ito yung sinasabi na mag-isip dito araw at gabi, at pamumuhay ayon dito sa halaga ng kasulatan, salita ng Diyos. Dahil kapag ginawa natin ito, ang pangako niya na kaunlaran at mabuting tagumpay dahil hindi ito nagmumula sa makamundong karunungan, kundi ito'y yung paglakad natin ayon sa tagubilin ng Diyos. So, tayo magtatagumpay dahil sa salita ng Panginoon. So, ano ang dapat natin gawin? Bilang mga mananampalataya, paano natin i-apply ito sa ating personal na pang-araw-araw na pamumuhay? So, kailangan natin read the Bible daily. So, day and night. God's Word, make God's Word your daily guide sa ating pamumuhay araw-araw. At kailangan let it guide your decision and action. So, ang salita ng Diyos, dito tayo kukuha ng guidance at mga desisyon at mga action sa buhay natin. Kaya sinasabi niya, ito yung lalo tayong lumalakas ang tapang kapag nakasalig tayo sa katotohanan. So, ibig sabihin, lumalakas yung ating hindi tayo natatakot. Hindi tayo natatakot sa mga pagsubok, mga hamon sa buhay.
Dahil ang salita ng Diyos, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo magtagumpay. Ang paraan ng Diyos ay tumatagal at punong-puno ng layunin. So dapat din tayo na manalangin para sa pangunawa at lakas na sundin ang salita ng Panginoon. Kaya nga ito yung how to walk in righteousness in obedience. So pangalawa, ano pa ang tinuturo sa atin? Ito yung live in a life of integrity. So yung mamuhay ng buhay na may ng integridad. Ito yung nangangahulugan ng patuloy na pagpili ng katotohanan, katuwiran at katapatan. So kahit na walang nanonood sa atin, kailangan natin na pusong sumusunod, tapat na mamuhay ng may katapatan kahit na walang nanonood, na sinasalamin ito ang isang pusong ganap na nakatuon lamang sa Diyos at inaayon sa kanyang salita. Kaya sinasabi niya sa Proverbs 20 verse 7, the righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. So ibig sabihin, yung kanyang mga anak ay pagpapalain pagkatapos niya. Ibig sabihin, ito yung pamana sa kanyang mga anak na pagpapalain dahil sa tayo bilang mga may gulang or mga magulang, so tayo lumalakad sa katuwiran sa salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, ang makatarungang tao ay isang taong namumuhay ng tama sa harapan ng Diyos. So ibig sabihin, matuwid, tapat sa pamumuhay. Kaya nga ang ibig sabihin, lumalakad sa kanyang integridad ay patuloy siyang namumuhay ayon sa kanyang moral at spiritual na paniniwala, hindi lamang sa publiko, kundi sa pribado, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. So kaya nga ito yung kanyang mga anak ay pinagpala pagkatapos niya na nakikinabang sila sa kanyang pagkatao, halimbawa sa kanyang pagod, nagmumula sa pamumuhay ng taong matuwid. So kaya nga mahalaga na yung integridad ay hindi lamang personal, na na-influensyahan nito ang iyong pamana. So kaya ito yung mahalaga na ang pamumuhay ng tama ay nagdudulot ng pagpapala sa susunod na henerasyon. Kaya nga bilang isang pare-pareho maka-Diyos na buhay ay nagsasalita ng mas malakas kaysa mga salita ng nag-iiwan ng pamana ng pananampalataya. Kaya pala. Mali, aros. Amen. Praise the Lord. So kaya nga, ito yung sinasabi na pamumuhay ng tama ay nagdudulot ng pagpapala sa susunod na henerasyon. Ito yung maka-Diyos na buhay ay nagsasalita ng mas malakas kaysa mga salita na nag-iiwan ng pamana ng pananampalataya. So ang ibig sabihin ng integridad ay pagiging totoo, tapat, at matuwid kahit na walang nakamasid sa atin. So ito yung live a life of integrity. So kahit walang nakamasid, nananatili tayong tapat. Tulad na lamang ni Joseph sa halimbawa ni Joseph. Si Joseph ay isang halimbawang tapat. Nilabanan ni Joseph ang tukso ng asawa ni Potiphar at nanatiling tapat siya sa Diyos at sa kanyang Panginoon, sa kanyang amo. Kahit na nawalan siya ng kalayaan, so kahit siya ay nabilanggo. Kaya sabi niya sa Genesis 39 verse 9, how then I could do such a wicked things and sins against God? Sabi niya rito, kaya nga paano ko magagawa ang gayong mga samang bagay at pagkasala laban sa Diyos? So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y bahagi ng kwento ni Joseph sa bahay ni Potiphar, na pinagpili siya sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid at nasumpungan ng pabor ni Potiphar at inilagay niya sa pamamahala ng kanyang sambahiyan. So tinanggap pa ng asawa ni Potiphar na akitin si Joseph. Ngunit pinagkihan niya at siya'y tumakas. So kaya nga ito'y tumakas sa panunokso ng asawa ni Potiphar. So kaya nga kapag may tukso, dapat tayo tumakas.
iwasan natin ang tukso. Dahil tulad ni Joseph, ay tumugon sa kanya na binibigyan diin ang katapatan ng integridad ni Joseph, hindi lamang kay Potiphar na nagtiwala sa kanya. Ngunit higit sa lahat ang mahalaga sa Diyos. So kahit na nakalusot tayo sa tao, hindi tayo makakalusot sa Diyos. Kaya nga, ito yung katapatan ni Joseph sa paglilingkod sa Panginoon na kinikilala niya na ang pangangalo niya ay hindi lamang isang pagtataksil sa kanyang amo, kundi isang kasalanan laban sa Diyos. So kaya nga dito, ano yung dapat natin matutunan dito? So kailangan natin na mayroon tayong integridad, pampubliko man ito or privado. Tulad ni Joseph, pinili niyang ang kabutihan kahit na walang nakakaalam. So pinili pa rin ni Joseph. Kaya nga dapat tayo matakot lamang sa Diyos. Tulad ni Joseph ay nag-uugal sa kanyang kaugnayan sa Diyos, kaya siya'y natakot na gumawa ng pagkakamali. So nilabanan ni Joseph ang tukso, siya'y tumakas. Kaya nga dito inihalimbawa na ang paglaban sa tukso na may matatag na paniniwala. So kaya nga bilang mga mananampalataya, kailangan natin na piliin natin kung ano ang tama, kahit na mahirap. Kailangan natin na maging mamuhay tayo ng may katapatan, integrity, at dapat hayaan ang ating pribadong buhay na tumugma sa ating pampublikong mga saksi. So yan ang sinasabing how to walk in righteousness and obedience. So, pangatlo, so ito yung sinasabi na, sabi dito, be quick to repent when you fall. So ibig sabihin, maging mabilis na magsisi kapag tayo nahulog or nagkasala. So ibig sabihin, ang pagiging mabilis na pagsisisi kapag nahulog or nagkasala ay handa ng, ito yung tanda ng malambot na puso. Ito yung kababaang loob at matinding pagnanais na manatiling ang presensya ng Diyos, manatiling siyang tapat sa Diyos. So ang pagsisisi ay hindi lamang tungkol sa pagsisisi. Ito'y isang pagbabalik sa Diyos na may katapatan at pagtitiwala sa kanyang awa. Kaya nga ito yung sinasabi, no one is perfect. So walang taong perfecto, but the righteous repent quickly and return to God ASAP, as soon as possible. So kailangan natin na magbalik loob tayo kapag tayo nagkasala. Yan ang gawain ng Panginoon. Kapag tayo nagkasala, tayo patatawarin kung tayo ay humihingi agad ng kapatawaran. So kaya nga dito sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sinasabi sa Proverbs 24, verse 16, a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall into mischief. So ibig sabihin, yung mga masasama ay mahuhulog sa kasamaan. Ngunit yung lahat ng mabuti, yung mabuting tao, matuwid na tao, nagkakamali ng ilang beses, 70 times. 70 times 7 ang pagkakamali, ngunit siya ay bumabalik agad. Kaya be quick to repent when you fall. So ibig sabihin, pag alam na natin nagkamali tayo, humingi na agad tayo ng tawad. Kaya nga't mahalaga na sinasabi na maaaring mahulog hindi lamang isang beses, kundi 7 beses na sumasagisag ng paulit-ulit na pagkabigo, paghihirap at pag-urong. So ibig sabihin, tayo ay okay lang na magkamali. Kapag alam natin nagkamali, humingi agad tayo ng tawad. Sabi ng Panginoon. Kaya nga, gayunpaman, siya'y pumabangon muli. So ibig sabihin, pag bubangon muli, ibig sabihin nakipagkasundo ka muli. Hindi siya mananatiling nakababa. So, ibig sabihin, kapag tayo humingi ng tawad, hindi man tayo mananatiling nasa kasalanan.
nasa paghihirap. Dahil ang kasalanan, yan yung dahilan kung bakit naghihirap ang tao. Kung bakit nagkakasakit ang tao. So kaya nga sinasabi niya, hindi tayo mananatiling nakababa. Ang kanyang pananampalataya, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magtiyaga. So kaya nga ito yung sinasabi, kabaliktaran naman sa mga taong masasama ay nahuhulog sa kapahamakan, sila'y natitisod, nananatili na wala silang espiritual na pundasyon upang makabangon. So hindi sila mananatili. Hindi sila makakabangon dahil wala silang pundasyon, hindi sila nakakaisip na magsisi. So kaya nga ang taong hindi nagbabalik loob pagkatapos magkasala, nananatili sa kanila ang hindi makabangon. Ibig sabihin, nananatili siya sa sitwasyon. Kung nasa sitwasyon siya ng kahirapan, sakit, problema, nananatili siya doon dahil hindi siya humingi ng tawad. Kaya nga ano yung dapat natin tandaan sa mensaheng ito, be quick to repent when you fall. Kailangan natin ang pagbagsak ay hindi kabiguan para sa matuwid. Ang pagpapanatiling mababa. Kaya nga ito sinasabi, ito yung ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya upang bumangon muli. So ibig sabihin yung mga matuwid, hindi siya nananatiling mababa. Binibigyan siya ng oras, binibigyan siya ng biyaya upang bumangon muli kahit ilang beses ka pang mahulog bilang mga matuwid. So kaya nga, ang tunay na katuwiran ay pinapakita hindi lamang sa pamamagitan ng pagiging perpekto, ngunit sa pamamagitan ng pagtsatsaga at sa kabanalan. So kaya nga ito yung dapat natin tandaan, na ang tunay na katuwiran ay pinapakita sa pamamagitan ng patuloy na magtsaga. So kaya nga tulad na lamang ni David, sa halimbawa, si David, si King David, mababasa natin yan sa Psalm 51 verse 10. Sabi niya rito, nagkasala si David, ngunit magpakumbaba siyang nagtapat at nagsisi ng harapin ng propeta si Nathan. So kaya nga sinasabi niya sa Psalm 51 verse 10, create me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, ibig sabihin nito, ito yung pagpapakumbaba ni David na sabi niya, ito'y bahagi ng taos-puso niyang pananalangin. Nasabi dito na siya'y nagsisisi, si Haring David pagkatapos ng kanyang kasalanan kay Bathsheba sapagkat siya'y nagkasala ng pangangalo niya. So, ito'y nagpapahayag na isang malalim na pananabik para sa panloob na pagbabago, hindi lamang pagpapatawad, ngunit ito yung pagpapanibago na kinikilala ni David ang tunay na pagbabago ay nagmumula lamang sa Diyos. Kaya humihiling siya sa kanya na dalisayin ang kanyang puso at ibalik ang kanyang matatag at tapat na espiritu. Kaya sinasabi niya, create me a clean heart, O God, and renew steadfast spirit within me. So, ibig sabihin, nakiusap siya na hindi maalis ang espiritu ng Diyos sa kanya. So, kaya nga, bilang mga mananampalataya, para manatili sa atin how to walk a righteous and obedience, so kailangan natin na gawin natin na ipahayag agad ang ating kasalanan ng tapat sa harapan ng Diyos. At huwag nating itago ang ating mga kasalanan na binibigyan diin na bigyang katuwiran o ipagpaliban ang pagsisisi. Huwag natin ipagpaliban ang pagsisisi. Kailangan na i-confess agad. Hanggat hindi natin i-confess ang ating kasalanan, nananatili yung gawa ng kaaway sa atin. Kaya nga, ito yung how to walk in righteousness and obedience. So ano pa ang tinuturo sa atin? Pang-apat, sinasabi dito, trust and obey even when you don't understand. So ibig sabihin, ito yung dapat tayo magtiwala, sumunod kahit hindi natin naiintindihan. So kahit hindi natin naiintindihan,
ang salita ng Panginoon, ito'y dapat nating sundin. Ito'y kadalasan nangangahulugan ng pagtitiwala sa paraan ng Diyos kahit hindi ito makatuwiran para sa atin. So dahil hindi pa natin alam kung ano mangyari. Kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean on guide understanding. So ibig sabihin, magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, magtiwala sa Panginoon ng buong puso, hindi nagtatangi or may kondisyon. So dapat tayo magtiwala. Di ba yung masabi? Lord, maniniwala ako sa iyo kapag binigay mo na ito. So may mga kondisyon yung iba. So kailangan magtiwala tayo kahit hindi pa natin alam kung ano yung magiging kahinatnan. Sa pagsalita ng Panginoon, na ito'y dapat tayo nagtitiwala sa karunungan, panahon at kabutihan ng Diyos. At dapat huwag tayo manalig sa ating sariling pangunawa sapagkat kapag umaasa tayo sa sarili nating kakayanan, ito'y limitado lamang ang ating kakayanan, limitado lamang ang ating kaalaman. Ito'y limitado lamang ang karunungan ng tao. Kaya nga sinasabi niya na magtiwala lamang tayo sa Kanya. At sinasabi pa niya sa Proverbs 3 verse 6, and in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Ibig sabihin, so lahat ng mga lakad natin, kilalanin natin siya na siya ang magtuturo sa atin ng landas. Ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay, inaanyayahan niya tayo. Yung plano natin, ibigay natin. Yung mga desisyon natin, ibigay natin. Yung lahat ng araw-araw na ginagawa natin, ibigay natin. Kaya nga, di ba, nung may inatinan tayo, sabi ko, kailangan muna natin magdasal. So, ayun, ang magdasal, nag-inip ako na hindi daw. Kaya, no. Makinig tayo sa ano ng Panginoon. Na panaginipan ko, wag daw. So kaya lahat ng desisyon natin para hindi tayo, dahil yung mga desisyon natin, kapag nag-desisyon tayo at hindi yan para sa Diyos, ibig sabihin makakalpasan tayo. So kapag in-acknowledge natin ang Panginoon, walang kaltas. So ituturo niya tayo na hindi tayo malalagasan, lalo na sa mga investment. So kaya nga ito sinasabi na, kailangan natin na ituro sa atin ang tamang direksyon kapag tayo nagtitiwala kahit hindi pa natin naiintindihan ang mga sitwasyon, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Dahil napakaganda ng mga presentation ng tao, tapos hindi pala yun para kalooban ng Diyos para sa atin dahil maaari tayong mawalan kapag nagpatuloy tayo. So kaya nga ito yung mahalaga na tayo nagtitiwala lamang. At ito yung pagtitiwala ay nangangailangan ng pagsuko sa ating mga plano sa Diyos. Dahil ito yung direksyon ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan lamang ng pagkilala at hindi sa pagkaakala. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, itinutuwid niya ang ating mga landas kapag inuuna natin siya, ina-acknowledge natin siya. So kaya sinasabi pa, tulad ni Abraham, halimbawa, si Abraham ay sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng paglisan ng kanyang tinubuang bayan at handa ialay si Isaac bilang pagsunod sa tinig ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa Hebrews chapter 11, verse 8, by faith Abraham obeyed, and he went out not knowing where he is going. He was going, so hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos na lisanin niya ang kanyang tinubuang bayan, siya'y umalis doon. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, na ang pananampalataya ni Abraham nang siya'y tawagin upang pumaroon sa isang dako na pagkatapos niyang tanggapin bilang mana, ay tumalima at siya'y umalis na hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta dahil yun ang utos ng Panginoon. So kaya nga tinatapos nito ang pagsunod ni Abraham na dulot ng pananampalataya sa kabila ng kawalan ng katiyakan at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya nagtiwala sa Diyos
At lumabas na ito'y isang makapangyarihang paalala na ang pananampalataya kadalasan nangangailangan ng pagkilos. Bago ang buong pag-unawa, pagtitiwala sa pangako ng Diyos kahit na ang landas ay hindi malinaw. So, ibig sabihin, di ba yung mga salita ng Diyos, kapag tayo naniwala, hindi natin siguro, hindi natin alam kung mangyari. Tulad ng sasabihin, sa pamamagitan ng latay ng Panginoon, magaling ka na. Tapos yung tao nakakaramdam pa. So kaya nga, ito kahit na nakakaramdam tayo, maniwala tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ito yung sinasabi ng kahit na ang landas ay hindi malinaw, dapat tayo magtiwala. Kaya nga bilang mga mananampalataya, sundin ang pangunguna ng Diyos kahit na ito ay hindi malinaw para sa atin. Dahil ang kanyang plano ay palaging mas mahusay kaysa atin. So mas mahusay ang plano niya kaysa atin. Dahil siya ang may alam sa buhay natin. Amen? So ano pa ang tinuturo niya? How to walk in righteousness and obedience. Number 5, love what God's love, hate what God's hate, sabi dito. Mahalin ang iniibig ng Diyos, kapuutan ang kinasusuklaman ng Diyos. So ito yung sinasabi na, ang ibigin ang iniibig ng Diyos at ang pagkapuot sa kinasusuklaman ng Diyos ay ang pagtayon sa puso sa Kanya. At pagyagap sa Kanyang halaga, hangarin, at katotohanan habang tinatanggihan ang anumang sumasalungat sa Kanyang kabanalan. Kaya nga, love what God's love, hate what God's hate. So, ibig sabihin, ito yung tanggihan natin. Yung anumang sumasalungat sa salita ng Panginoon, sa kabanalan ng Diyos. So, kaya nga, ito yung sinasabi sa Psalm 97 verse 10. Sabi niya rito, kayong umiibig sa Panginoon, saputan ninyo ang kasamaan. Kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal, iniligtas niya sila sa kamay ng masama. So kaya nga ito yung sinasabi na kaupuutan ang masama. So kaya sinasabi niya, ito'y nangangailangan ng isang malinaw na paninindigan. So yung pag-ibig ng Diyos ay nagsasangkot ng aktibong pagkapuot sa kasamaan. So, ibig sabihin, alam natin masama, iwaksin na natin. Huwag nating tangkilikin. Kaya nga ito yung utos ng pangako ng Diyos sa mga taong umaayon sa kanilang sariling katuwiran. Sa katuwiran ng Diyos ay maaaring magtiwala sa kanyang proteksyon at pagliligtas. Na tinitiyak nito ang bawat mananampalataya na binabantayan ng Diyos ang kanilang mga tapat, binabantayan ng Diyos ang tapat sa Kanya at niligtas mula sa kapahamakan. Kaya nga, iyan yung halimbawa na kapag tayo, saan man tayo pumunta, kahit may kapahamakan dyan sa lugar na dyan at naandyan ka, 100% hindi ka makakasama sa kapahamakan. Dahil ito yung pangako ng Panginoon. Kaya may nabasa nga ako nung nangyari sa Naiya. Mayroon doon na naka-Diyos, naandun din daw siya sa lugar na yon, pero siya'y naligtas. So, ibig sabihin, poproteksyonan tayo ng Diyos kahit nasa lugar ka ng kasamaan, hindi ka madadamay. Dahil, sa nasabi nga, na kapag tayo naglilingkod sa Diyos, iiwasan niya tayo, ibig sabihin, iiwas niya tayo sa mga pagkawasa, pagkawala. Dahil ang katuwiran ng Diyos ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, ito'y paghahangad kung ano ang nakakalugod sa Kanya. Nalulugod ang Diyos kapag ang Kanyang bayan ay Kanyang inililigtas. Hindi nalulugod ang Diyos na kayong Kanyang anak ay naghihirap o namatay. Sino bang magulang na natutuwa na yung Kanyang anak ay mamatay? Sino bang magulang na yung Kanyang anak ay nagdurusa sa sakit? Walang ganong magulang. Ganon din ang Diyos sa atin. So kahit na anong dumating dyan, mga pagsubok sa lugar na yan, sa mga disgrasya, mga hindi tayo papabayaan ng Diyos sapagkat ito yung tulad ng halimbawa ni Daniel. Si Daniel, isang halimbawa na sinasabi na tumanggo si Daniel na kumain ng maruming pagkain o huminto
sa pagdarasal kahit na binabantaan. Pinili niya ang paraan ng Diyos kaysa mga kultura. Kaya nga ang unang ipinasya ni Daniel na huwag dungisa ng kanyang sarili. Kaya sinasabi niya sa Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel purpose is in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the, sinasabi dito na ito'y, kaya nga mahalaga, na ito yung pasya ni Daniel sa kanyang puso na huwag niyang dumisan ang kanyang sarili sa bahagi ng pagkain ng hari o sa alak man ang kanyang iniinom. Kaya ang kanyang hinihiling sa prinsipe ng mga pating na huwag niyang dumisan ang kanyang sarili. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na nagpapakita ng matibay na pangako ni Daniel sa mga pamantayan ng Diyos. So kailangan natin yung pamantayan ng Diyos ang ating pangahawakan. Kahit na sa isang banyagang lupain sa ilalim ng pagigipit na sumunod, gumawa siya ng isang matatag na panloob na desisyon na isang layunin sa kanyang puso na manatiling malinis at tapat sa espiritual. Kahit na nangangahulugan na ito ay paglabag sa pamantayan o pakikipagsapalaran sa mga kapangyarihan ng tao. So hindi siya nakianig doon sa pinag-uutos ng hari. So kaya nga, ito ay isang makapangyarihang halimbawa ng pananalig at integridad at paninindigan sa pananampalataya anuman ang nasa kapaligiran. So kahit na anong sa kapaligiran, manindigan tayo sa pananampalataya. Kaya anong dapat natin gawin sa ating pamumuhay? Stand firm. So ibig sabihin, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Don't compromise your values. So, ibig sabihin, huwag natin i-compromise, i-kompromiso ang ating halaga upang magkasya o upang makisang-ayon ka sa iba. So, kaya nga ito yung mahalagang mensahe, love what God's love, hate what God's hate. So, talikuran natin yung kumbaga, contradict sa salita ng Panginoon, yung against sa salita ng Panginoon. So, ano pa ang tinuturo sa atin? Anim, ito yung live by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ito yung patnubay ng banal na Espiritu. Kapag tayo'y lumalakad in righteousness and obedience na sinusunod natin, binibigyan tayo ng patnubay ng banal na Espiritu. Ito yung ang pag-maakay na banal na Espiritu ay nagpapahintulot sa Espiritu ng Diyos sa gabayan ang ating mga iniisip, ang ating mga desisyon, ang ating kilos at ang ating pang-araw-araw na paglakad. Paglalakad, ano man ang ating mga desisyon, ang banal na Espiritu ang nagpapaalala na gagabay sa atin. Nangangahulugan ito na ang pagsuko sa ating kalooban sa Kanya at ang paglakad sa malapit na ugnayan sa Kanya sa bawat sandali, sa bawat aspeto ng ating buhay. Kaya nga sinasabi niya sa Galatians 5 verse 16, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of your flesh. So ibig sabihin, ito yung lumakad tayo sa banal na Espiritu, na ito yung tagubilin. Tulad ni Apostol Pablo na hinihikayat ang bawat mananampalataya na mamuhay ayon sa patnubay at kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin ng paglakad ng Espiritu sa araw-araw, ito yung pagsuko natin sa kalooban ng Diyos na nagpapahintulot sa atin na sa Espiritu na gabayan ng ating mga iniisip, ang ating mga kinikilos, at ang ating mga desisyon. Malinaw ang pangako. Kapag ginawa natin ito, hindi tayo susuko sa mga kasalanang pagnasa-nasa. So, ibig sabihin, hindi tayo magkakasala. Kapag tayo pinananahanan, ginagabayan ng banal na Espiritu. Na ito yung pinapaalala sa atin
buhay laban sa laman ay hindi lamang sa pamamagitan ng paghahangad, kundi sa pamamagitan ng buhay na pinamumunuan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, ito yung makikita sa atin na tayo ay lumalagad sa katangian ng Panginoon Kristo na may pag-ibig, pagpigil, self-control, obedience, pagsunod, kabaitan, kabutihan. So yan yung makikita sa bawat mananampalataya. Yung katangian ng banal na Espiritu sa pamumuhay ng bawat mananampalataya. So kaya nga ito yung banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay ng matuwid at makakilala ang katotohanan, makikilala niya ang katotohanan kapag pinamumunuan tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostle Pablo na sinasabi, lumagat si Apostle Paul sa pagsunod sa pamamagitan ng pagsunod sa pagtubay ng Espiritu sa ministeryo, maging sa pamamagitan ng pagkurusa. Kaya nga sinasabi niya sa Acts 26, verse 19, dahil dito, O Hari Agripa, hindi ako nagiging suwail sa makalangit na pangitain. So dapat hindi tayo nagiging asuwail sa mga vision ng heavenly vision. Hindi tayo against. So kaya nga sinasabi ito yung nagmumula sa pagkatanggol ni Apostol Pablo sa harap ni Hari Agripa kung saan ikinwento niya ang karanasan sa pagbabalik loob sa daan patungo sa Damasco. Sa ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kung paano siya tumugon ng masunurin sa pangitain at tawag mula ng ating Panginoon Kristo na nagbago ang kanyang buhay at misyon. Di ba si Apostol Pablo, siya yung mauusip ng unang Kristiyano. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Kristo, pinapapatay niya. Ngunit ang makatagpo niya ang Panginoon Kristo, siya'y nabago. Yung dating mauusip, siya na yung nagpapatotoo, siya na yung sinasabi na tinawag siya. Kanyang buhay at may mission na nagbago siya sa pamamagitan ng nakatagpo niya ang Panginoon Kristo. Kaya kapag tayo, gaano man tayo kasama tulad ni Apostol Pablo, kapag isinuko natin ang ating sarili, tayo mababago, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang makakapagbago lang sa atin kapag sinuko natin ang ating sarili sa Panginoon, makakatagpo natin ang Panginoon at siya ang magpapabago sa atin sa pamamagitan ng pagpapanibagong Espiritu na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. So kaya nga dahil dito siya'y nabago, naging tagapagpahayag siya ng mensahe ng Panginoon Kristo. So kaya nga ito yung sinasabi ng kalagahan ng tapat na pagtugon sa tawag ng Diyos anuman ang mga pangyayari. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat natin gawin led by the Holy Spirit. So kailangan natin na hilingin sa banal na Espiritu na gabayan ang ating mga pagpili. So kailangan natin na lahat ng ating ginagawa gabay ng Espiritu Santo para hindi tayo mapahama. At dapat sumuko sa kanyang tinig at pagpapatuwid. So paano natin maririnig ang tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. So kaya nga ito'y mahalaga, how to walk in righteousness and obedience. So yan ang salita ng Panginoon na ipinahayag sa bawat isa sa atin na dapat yan yung mga mensahe na dapat natin tandaan para tayo ay makasunod, makalangkad sa katuwiran at sundin natin ang kanyang salita. So yan ang magandang balita. So tayo po'y magsitayo.